So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to mag-unbox tayo ng isang sobrang murang smartphone ng Realme. At ito ang Realme C61. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yun mga ka-G-Vlog, mag-unbox tayo ng isang budget smartphone ni Realme, which is itong Realme C61. So itong smartphone na to ay lumabas na to last year. Last year to lumabas, pero yun nga, may successor na to which is a Poco, which is a Realme C71. At nag-decide ako why not i-purchase natin to since hindi ko pa naman to na-unbox last year. At sobrang mura niya na lang ngayon. Sa official store ni Realme sa online. At yun nga, ang SRP kasi na ito before, for the 6GB 128 is 6,999, 8GB 256 is 7,999. Pero yung sale kasi nito sa online is yung 4GB 64GB. So I think ang available na lang talaga na ino-offer nila is 4GB 64 sa online. And yes, murang-mura lang siya. So dito sa ating view products with special voucher pa yan, pwede nyo makuha ng at least 3,000 plus itong Realme C61. Kaya nag-purchase ako nito, nakuha ko lang to sa halagang 3,400 pesos. Pero yun, baka mas makuha nyo to na magandang deal. Basta dito lang kayo bibili sa ating view products dahil meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo. So, malaki rin ang madi-discount nyo pag galing kayo sa ating video at check-out nyo dyan. So, yung napili nating color, Sparkle Gold. At meron nga siyang 90Hz screen refresh rate, 48 months na pinapromise nila na fluency dito, and IP54 water and dust resistant. So, tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo kayo unbox itong Realme C61. So, ito yung box ng Realme C61. So, yun lang naman, very common naman tong box na to sa mga Realme smartphone, yung ganitong design. Ang tagal na ng ganitong design ng Realme boxes. So, sa likod ng box, ayan, meron tayong 90Hz screen refresh rate, 48 months, fluency, fingerprint scanner, 40 months, guaranteed health ng battery, IP54 water, dust resistant, and rainwater smart touch. So, Sparkle Gold ang ating i-unbox, 4GB, 64GB. So, open na natin to. Ayan, Realme C61. Make it real. Ito yung smartphone, mamaya na tong Sparkle Gold. Tingnan mo natin yung content ng box. So, dito, meron tayo present si paring brick. So, si paring brick ay 15 watts, 5 volt, 3 amperes. So, 15 watts charging rate ito. At meron tayong USB Type-C cable. Yun lang naman, yung nandito sa box natin, wala na talaga si paring earphone. Kaya pinalitan natin si paring brick kasi sa mga ibang unboxing natin, wala na rin si paring brick. So, syempre, nandito si Baby SIM Jack Tool. Hello! Welcome to the Realme family at present po si Maring Jellycase. Ayan si Maring Jellycase. Meron tayong safety guide at quick guide. So, yun lang naman. Very simple lang. Next, let's proceed dito sa smartphone mismo, ang Realme C61. Ayan na siya. Okay. So, tingnan natin yung color niya in Sparkle Gold. So, in 3, 2, 1. Yan. So, syempre, eto, tanggalin nyo to mga ka-J-Vlog. Nakikita ko kasi minsan, pag nagbiyabiyahe ako, yung mga ibang consumer, may ganyan pa rin sa likod. Ang pangit kasi sa tignan yan sa likod at hindi naman po yan, meaning pag tinanggal nyo is wala ng warranty. Hindi po ganun. So, eto na yung Sparkle Gold. Maganda yung design ng Realme C61 for price tag na 3,000 pesos, 3 plus. Napakamura na lang netong device na to. Kaya nag-start ako mag-purchase ulit neto kasi still available pa rin naman siya sa market even though meron ng Realme C71 na na-unbox and game test rin natin. Pero ito kasi mga ka-J-Vlog, syempre kung still available pa naman sa market at napipurchase pa rin ng consumer, pwede pa rin naman natin gawa ng unboxing review. And nalabas to, I think last year to lumabas. So maganda naman yung pagka-Sparkle Gold niya. Ayan, very premium talaga design when it comes sa Realme smartphone. At syempre, last year yan na talaga nauuso na design sa mga camera module, yung parang iPhone na lookalike. Pero again, dual camera lang siya at flash yung isang bilog na yan. So slim naman yung design nito si Realme C61 and premium. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. So, tingnan natin yung SIM tray niya kung hybrid ba siya or hindi. So, yan, good news. Hindi siya hybrid SIM card slot. Pwede siyang lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ng sabay.
Sa baba naman ng smartphone, nandito ang ating 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. At sa bibili nitong smartphone na to, good news, meron na siyang screen protector out of the box. So yan, open na natin si Realme C61. Ayan, Realme powered by Android at ilagay natin si Maring Jelly Case. Ayan. So lagay nyo muna si Maring Jelly Case as a temporary case at nakikita nyo pa rin naman yung design ng Realme C61 at okay naman yung grip natin dito sa kay Maring Jelly Case. Hindi naman siya madulas. So yan, na setup na natin siya. Realme UI. Get started tayo. So I don't know kung anong, I think Android 14 pa to. Tingnan natin kasi last year to na-release eh. So malaki yung display and okay rin naman yung brightness niya. Malakas din naman kahit papaano. About phone tayo. So yes, Android 14 siya since last year siya na-release. And out of the box, 19GB na yung nakain yung storage. So, konti na available storage niya talaga out of the box. 64GB is sobrang liit na lang talaga ngayon 2025. So, octa-core processor with 4GB of RAM. And when it comes sa kanyang display, let's check yung display niya. So, sa display, I think, refresh rate niya is up to 90Hz screen refresh rate. So, ayan siya. Realme C61. I don't know kung meron siyang update for OS. Let's check din. So, wala pa siyang any update sa operating system kasi na security patch na siya noong January 2025. So, I don't know kung ma-update pa to sa Android 15 pero let's hope, diba? Android 14 siya out of the box. Ayan. So yan, na-unbox na natin si Realme C61. Next is gusto ko magbigay ng first impressions dito sa smartphone na to. I think last year, hindi rin ako nagawa ng first impressions dito sa device na to. Wala akong naging any review or opinion dito sa Realme C61. Kaya ito na rin yung perfect time na mag-unbox tayo na itong device na to, even though last year siya na-release. So yun nga, basta available pa naman siya sa market, nabibili pa rin natin siya, pwede natin gawan pa rin ng review itong smartphone na to. Una nating pag-usapan yung display. Yung display niya, all goods, malaki. Yung display niya is 6.74 inches. So, HD plus 720p resolution with 90Hz screen refresh rate itong si Realme C61. So, 3,000 plus. For me, syempre, reasonable yung overall specs nito sa display. And naka-notch display pa rin itong smartphone na to na talamak pa rin naman ngayon sa mga budget smartphone. Again, tulad sa mga sinasabi ko sa ibang video ko, kung wala namang any cost, gawing bilog yan, gawin nyo ng bilog dahil mas better, syempre pa rin, ang punch hole display compare sa notch display na sobrang outdated na design sa mga smartphones ngayon. Pero maganda naman sa Realme C61, based on my observation ngayon, is mataas din naman kahit paano yung needs of brightness nitong smartphone na to. And syempre, nagustuhan ko na meron siyang large display. Second is yung operating system. So sad to say hanggang ngayon, 2025, wala pa rin siyang update sa Android 15. Since last year to na-release, naka-Android 14 po to out of the box with Realme UI. So chinek ko siya online, chinek ko siya sa settings, wala pa siyang available na any system update dito sa smartphone na to. So siguro hindi na siya ma-update sa Android 15. Pero let's hope, malay rin naman natin, pero isang taon na eh. Again, kahit na mag-purchase, sasabihin na iba, Lods, okay pa ba yan? Android 14 yan, last year pa yan. Reasonable pa ba siya? Again, 3,000 plus, reasonable pa yan. Android 14, matagal pa po yan masosupport ng mga application. Matagal pa to. No worries, kaya magagamit nyo pa naman when it comes sa longevity nito. Kumbaga, okay na okay rin naman siya mga ka-J-Vlog. Yung application, matagal nyo masosupport dito sa Realme C61. No worries, 3,000 plus lang naman siya. And Android 14 is hindi naman yan outdated pa na operating system. Next, yung kanyang chipset. So, sa chipset, is Unisoc T612 siya. So last year kasi usually 'di ba nakikita natin na smartphone na lumalabas sa mga budget naka Unisoc chipset, usually T612, T615, T620. Ngayon kasi yung talagang talamak ngayon na chipset sa mga budget smartphone, especially sa ganitong presyo, is Unisoc 7250. Yes, I think yan yung ka-level ng Unisoc T612, yung Unisoc 7250 kasi both pareho sila na merong
octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz and sa GPU na Kamali G57 sila pareho. So parang to be honest, yung Unisoc 7250 is renamed ng T612 at ilang beses rin naman natin na test ang T612 at so far so good naman ang kanyang performance when it comes sa gaming for a budget device. Next, yung RAM at ROM. Sa RAM at ROM, yun nga, Lods, ano ba? 64GB, sulit pa ba yan? Pwede pa ba yan maggamit ngayon 2025 or going 2026? To be honest, 64GB, sobrang liit na talaga. Pero depende na lang kung magkano nyo siya nakuha. Again, nakuha ko to ng 3.5. 64GB is reasonable pa naman for that kind of price tag. Expandable lang kayong storage. So, pwede kayo maglagay dyan sa memory card ng mga photos, videos, ng mga files and all. Pero again, pag mag-install kayo ng mga games, applications, internal storage talaga ang kailangan. So, pag maglalaro kayo dito sa Realme C61, very limited lang ang malalagay nyo mga games. Siguro 1 to 2 games, pwede nyo nalagay dito kasi meron pa naman kayong mga ibang application na ilalagay, hindi lang naman games, di ba? Pero yon 64GB is sobrang liit na yan. Kaya, again, ang target consumer na itong Poco, ng itong Realme C61, yung hindi medyo nagfo-focus sa gaming-centric. Kasi pag gaming nyo to finocus, talagang 64GB ay kulang na kulang para sa inyo. Pero again, the performance of the chipset is there. Kaya baka nyo na lang yung ating game test dito sa Realme C61. Tingnan natin kung 64GB, ilan yung madalagay nating games dyan. Usually kasi pag 64 ang nalalagay ko, 4 games, tapos hindi naka-download yung full resources ng COD and PUBG Mobile. Next, yung camera. So sa camera, sana hindi ako biguin kasi sa Realme C71, nagustuhan ko yung overall camera performance nun. So ito ay merong 50 megapixel camera din. So, abangan nyo na lang din sa ating full review, yung ating camera test dito sa Realme C61. Tapos, yung design din nito. Yung design niya is very aesthetic. Ang ganda ng design nito for a budget smartphone. At syempre, very identical din yung kanyang camera module sa mga iPhones na mga Pro and Pro Maxes. Na yan yung talamak na design last year. Na okay naman, very gorgeous, very good looking din naman ito Realme C61 kahit pa paano. Ayan, no? Lalo-lalo na tong sparkle gold nila. Ang ganda. Kung i-rate ko yung kanyang design for a budget smartphone, perfect 10 ang design nitong Realme C61. Paniguradong makakuha to ng attention ng mga consumers pag ginamit nyo to outdoor. Lalo na pag malayo kayo akalain ng iba, iPhone ang gamit nyo. Next, sa battery. Sa battery is okay rin naman for a price tag na 3 to 4,000 pesos. 5,000 mAh battery capacity is malaki rin. So, yan na rin naman at least minimum na nakikita natin for a budget smartphone. And ang charging rate niya is perfect fit din for its price, 15 watts charging rate. So, yun. Sa 3,000 to 4,000 pesos, hindi na ako magreklamo sa battery at charging rate na ma-offer ng Realme C61. So, yun mga ka-Jave lang ang ating first impression hands-on dito sa smartphone na to. Hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng murang smartphone ngayon na 3 to 4,000 pesos. Realme C61 ay maganda rin i-offer para sa inyo. Sobrang mura, 3 to 4,000 pesos. Malaki yung battery, maganda yung design. Okay rin naman kahit paano yung camera, large display. Kaya kung interested kayo dito na kayo bibili sa View Products natin. Dahil dyan sa View Products natin, may naghihintay po na special voucher sa inyo pag chinek out nyo etong smartphone.